Pumalag ang kampo ng mga whistleblower sa pagbibigay ng mga kondisyon ni Napoles kapalit ng alok niyang ibalik ang milyon-milyong piso niyang nakomisyon sa pork barrel scam. Lumabas naman sa isang dokumento ibinigay ng isang whistleblower sa GMA News na may iba pang mga ari-arian si Napoles na hindi sakop ng freeze order ng korte. Balita natin ni Ruth Cabal. Sa 20 mga senador at 100 kongresistang kasama sa Napoles, marami raw may utang pa kay Janet Napoles. Ayon kay Napoles, may ilan daw na kanyang pinautang ng campaign funds habang meron daw nag-advance ng komisyon kahit di pa napapatupad ang proyektong popondohan ng PDAF. Noong 2013 elections, nagpalabas din daw ng pera si Napoles sa ilang mga kandidatong pwedeng maging kliyente. Pero nang pumutok ang pork barrel scam noong taong 2013 din at pinatigil na ng Korte Suprema ang paglalabas ng PDAF, marami sa mga nilabas na pera ni Napoles di pa raw niya nababawi hanggang sa makulong na siya. Sa laki raw ng pautang ni Napoles sa ilang mambabatas, kapag nasingil daw ang mga ito, may babalik daw sa kaban ng bayan ang mga kinita niya mula sa scam. Magkano pa bang mga sisingilin niya? Ay, malaki pa. Oo. Ang Siguro, sisingilin? malaki. Siguro mga 300. Milyon? 200 to 300. Malaki. Ang ginigit kasi ng kampo ni Napoles hindi raw 10 billion pesos kundi nasa 2 billion pesos lang ang kabuuang transaksyon ni Napoles sa PDAF ng mga mambabatas. Pagka kinuha mo yung legitimate income niya doon na 5% to 10%, nasa mga 100 to 200 million ang pwede niya ibalik. Hindi ibabalik na parang ginawa ni Ruby Tuasto na nagbibigay Wala siyang ng pera. cheque. Oo. Wala siyang pera. Pero para sa ilang whistleblower, di katanggap-tanggap ang alok ni Napoles na ibalik na lang ang mga nakomisyon niya kapalit ng ilang kondisyon. Bakit siya nag-i-impose ng kondisyones? If she thinks, kung sa isip niya na bargaining chip niya, yung kanyang assets, ipapalit niya for immunity, nagkakamali siya. Ang mga bank account at ari-arian kasi ni Napoles at pamilya nito nakailalim sa Asset Preservation Order ng Manila RTC na may epektong freeze order. Pero sa isang dokumentong binigay ng isang whistleblower sa GMA News, lumalabas na may ilang mamahaling ari-arian pa si Napoles na di sakop nito. Tulad ng 3 condominium units sa Discovery Primea sa Ayala Avenue, Makati na nagkakahalagang 200 billion pesos at fully paid na raw. May mga pag-aari din daw si Napoles sa Amerika, isang inn o maliit na hotel, isang condo unit sa Ritz-Carlton Residences, Los Angeles na napaulat na noong tinitirahan ng anak niyang si Jean at isang lote at preschool. Ang mga ito di rin kasama sa preservation order, maging ang 58 loteng nabili ni Napoles sa Heritage Park sa Taguig at shares of stock sa 8 korporasyon at membership sa mga eksklusibong club. Aabot daw sa 30 ang mga sasakyan ni Napoles pero 10 lang ang sakop ng preservation order. Di kasama ang ilang luxury vehicles tulad ng BMW, Hummer, Land Rover, Mercedes-Benz at Range Rover. Ayaw kumpirmahin ng kampo ni Napoles sa pag-aari niya nga ang mga ito dahil nga may nakabinbin na civil forfeiture case sa Manila RTC. Dati nang sinabi ng Anti-Money Laundering Council na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon at pwede pang madagdagan ang mga ari-arian ni Napoles at iba pang sangkot sa pork barrel scam na hinihinig nila sa korte na masamsam pabor sa gobyerno. Ruth Cabal, GMA News.